Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay continuation ng ating series on the plagues God gave Egypt. At nasa ika-4 na po tayo ngayon, the fourth plague. Ang pamagat po nito ay God makes a distinction. At atin pong hahanguin ang ating pag-aaral ngayong umaga sa aklat po ng Exodus chapter 8 verses 20 hanggang 32. Samahan po ninyo ako sa ating pagbasa ng mga talatang ating pagbubulayan. Then the Lord said to Moses, "Get up early in the morning and confront Pharaoh as he goes to the river and say to him, 'This is what the Lord says, let my people go so that they may worship me. If you do not let my people go, I will send swarms of flies on you and your officials, on your people and into your houses. The houses of the Egyptians will be full of flies, even the ground will be covered with them. But on that day I will deal differently with the land of Goshen, where my people live. No swarms of flies will be there, so that you will know that I, the Lord, am in this land. I will make a distinction between my people and your people. This sign will occur tomorrow.' And the Lord did this. Then swarms of flies poured into Pharaoh's palace and into the houses of his officials. Throughout Egypt, the land was ruined by the flies. Then Pharaoh summoned Moses and Aaron and said, 'Go sacrifice to your God here in the land.' But Moses said, 'That would not be right. The sacrifices we offer the Lord our God would be detestable to the Egyptians. And if we offer sacrifices that are detestable in their eyes, will they not stone us? We must take a 3-day journey into the wilderness to offer sacrifices to the Lord our God as He commands us.' Pharaoh said, 'I will let you go to offer sacrifices to the Lord your God in the wilderness, but you must not go very far. Now pray for me.' Moses answered, 'As soon as I leave you, I will pray to the Lord, and tomorrow the flies will leave Pharaoh and his officials and his people. Only let Pharaoh be sure that he does not act deceitfully again by not letting the people go to offer sacrifices to the Lord.' Then Moses left Pharaoh and prayed to the Lord. And the Lord did what Moses asked. The flies left Pharaoh and his officials and his people. Not a fly remained. But this time also Pharaoh hardened his heart and would not let the people go." Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa umagang ito'y ating pagbubulay-bulayan. Paulit-ulit ang pakikipagtipan ng Diyos sa Paraon. Ang kanyang mensahe na hayaan na ang kanyang bayan, ang Israel, ay lumabas ng Ehipto upang sumamba. Ngunit paulit-ulit, sa bawat ibinibigay ng Diyos na palatandaan ng kanyang kapangyarihan, tumatanggi ang Paraon at patuloy na pinatitigas ang kanyang puso. Mga kapatid, the story of the plagues in Egypt is not merely a contest between Moses and Pharaoh. The plagues is a revelation of who God truly is. Bawat plague was a divine judgment on Egypt, an attack of God to the gods of Egypt. It always displays God's sovereignty over creation. Ang Diyos ang may likha ng lahat. Ang Diyos ang siyang gumawa ng mga bagay, kaya sa Kanya lang dapat iukol ang pagsamba.
The fourth plague, the plague of flies, marks a turning point. Dito, ipinakita ng Diyos ang kanyang distinction ng kanyang pagkalinga sa kanyang mga anak at hindi mga anak. Dito mga kapatid, makikita ninyo, nagtatangi ang Diyos. Huwag po natin sabihin hindi nagtatangi ang Diyos. Meron pong mga pababayaan ng Diyos at hahayaan niya sa kanilang mga katigasan, pero merong ililigtas ang Diyos. Take note mga kapatid, hindi lahat ng tao sa mundo ay ililigtas ng Diyos. Alam natin yan. Ang kaligtasan ay biyaya, pinili lang ng Diyos ang kanyang ililigtas. Hindi po lahat. Dahil kung ang lahat ng tao ay maliligtas, di universalism yon. Kaya nga po dito papasok yung doktrina ng limited atonement. Kung hindi nyo po naririnig yung teaching about the limited atonement, dito po sa YouTube channel ng Tinig ng Pag-asa, meron na po tayong teaching about limited atonement. Ang ibig pong sabihin nun, yung kamatayan ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang pagliligtas at ang dugong nabuhos doon sa kordero ay epektibo sa mga pinaghandugan nito. And take note, katulad din nung kordero, yung ika-10 salot na ibibigay sa Ehipto, pangungunahan ko lang kayo ng bahagya, ay ang dugo ng kordero na ipinahid sa doorpost ng mga Israelita, sa bahay ng mga Israelita. At ang intensyon noon ay iligtas ang pinili ng Diyos, ang Israel, hindi ang Ehipto. Ang may pahid lamang po ay ang bahay ng mga pinili ng Diyos. Lalampasan ng anghel ng kamatayan, lalampasan ng mga anghel ang sinumang pintuan na may pahid ng dugo ng kordero. And that is a picture of salvation. That is the picture of God, of how God will save His people in the future and in the coming judgment. Pagbalik niya, ang kanyang kukunin ay ang kanyang mga tinubos, ang kanyang bayan, ang kanyang mga tupa, ang iglesia, ang kanyang bride. Christ will not come for the goats. Yung mga hindi niya pinili, mananatili sa katigasan ng kanilang mga puso. Hindi nila mapipili ang Diyos kasi hindi sila na born again. At ang nagbo-born again ay ang Diyos. Ang nagre-regenerate ay ang Diyos. At ang regeneration ay biyaya ng Diyos. If God open wide the gates of hell, primarily because all people must go to hell. Yun po yung hatol eh. Lahat ng tao dapat sa impyerno, tayong lahat. Because of our sin. Because of what we did to God. But because of His mercy, because of His compassion, because of His great love to the elect, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. At yung elect, yun yung sinasabi sa John 3:16 na mga whosoever, mga mananampalataya sa kanya. Sigurado yun. Kaya yun yung tinatawag na limited atonement. Christ was not given to all people. If Christ as being the Savior was given to all people, then all people will be saved. But that was not the case. Christ was given specifically to a specific people. And Christ was given to whom God elected before the foundation of everything. So if you want to get to know more about this teaching of limited atonement, puntahan nyo lang po yung YouTube channel ng inyong lingkod, Tinig ng Pag-asa. Hanapin nyo po yung
sa search button yung limited atonement at meron po tayong pagtuturo tungkol doon. Mahalaga na nag-aaral ng doktrina mga kapatid at pinag-aaralan natin ang ating mga pananampalataya. Binanggit ko na ang fourth plague ay turning point kasi dito makikita na natin ang distinction ng Diyos sa kanyang bayan at sa kanyang hindi bayan. Dito makikita na natin ang distinction ng mga anak ng Diyos at ng hindi anak ng Diyos. So, paano natin to pag-aaralan? So here, God not only sends judgment, but He also begins to distinguish His people from the Egyptians. So, paano yun? Mamaya makikita natin. So, yung ika-4 na salot, mga kapatid, is widely understood to be a direct judgment against the Egyptian and their gods. Ang bawat salot na ibinibigay ng Diyos ay hindi lang naman pagpapahirap kay Paraon at hindi lang atake sa mga Ehipsyo, kundi personal na atake ng Diyos sa mga Diyos-Diyosa ng Ehipto na kanilang sinasamba. At dito sa ika-4 na salot, atake ito sa kanilang Diyos-Diyosa na si Kepri, also spelled Kepra or Keper. Yan po yun. So yung ika-4 na salot is an attack or was an attack to Kepri. Tanong, who is Kepri? Si Kepri, mga kapatid, was an Egyptian god associated with the rising sun, symbolized by the scarab beetle, a flying insect, believed to represent creation, renewal, and protection. It was considered to be a divine power that brought life and order. The Egyptians viewed flying creatures, especially scarabs, as sacred, not something to be destroyed. Sa Pilipinas, ang tawag natin dyan, uwang. At yan po, mga kapatid, ay may Diyos ang Ehipto. Scarabs. It teaches us in this fourth plagues that God's justice and mercy operate side by side, and that He sovereignly protect His own people even in the midst of judgment. Pinakilala sa atin si Kepri bilang Diyos ng langaw o Diyos ng insect na kung saan ay sinasamba ng mga Ehipsyo. Let us go to the text, to the verses, at atin tong pag-aralan na po, expositorily. 1. The command and the confrontation. Mababasa natin to sa Exodus chapter 8, 20 hanggang 21. Then the Lord said to Moses, "Rise up early in the morning and present yourself to Pharaoh as he goes out to the water, and say to him, Thus says the Lord, let my people go that they may serve me. Or else, if you will not let my people go, behold, I will send swarms of flies on you and your servants and your people and into your house." So once again, makikita natin dito, God commands Pharaoh through Moses to let his people go. Parating ganun. Paulit-ulit. No? Notice the repetition of the phrase, that they may serve me. So dito makikita natin anong ultimate purpose ng deliverance. Mga kapatid, may mensahe rito. Kapag tayo'y pinalaya ng Diyos sa pagkaalipin sa kasalanan, ginawa tayong bayan ng Diyos, isinama sa kanyang iglesia, naging kabilang sa kanyang pamilya sa pagiging anak sa Espiritu, ang layunin nun pagsamba. Can we say amen? Kapatid, hindi ka na born again para payamanin. Hindi ka na born again para masunod lang ang gusto mo at kapritsyo mo katulad ng mga itinuturo ng ibang pananampalataya. Ikaw ay na born again
Binorn again ang iyong patay na kaluluwa o espiritu, pareha lang yung kaluluwa at espiritu, para ikaw ay sumamba. And here, in this story, God frees His people not for independence, but for covenant service to Him. Bagamat ang Israel ay palalayain ng Diyos, kung ating tutuusin, lumaya sila, sa Ehipto, pero dapat silang makipag-covenant, makipagkasundo, makipag-ugnayan sa isang Panginoon. At ito'y walang iba kundi ang Diyos. They need to put their trust to the one who set them free. At ito po'y sa pamamagitan ng kanilang pag-aalay ng pagsamba. That is the purpose. Kaya lagi sinasabi ni Moses utos ng Diyos sa kanya, let my people go so that they may serve me, so that they may worship me. So, makikita rin natin dito sa mga talata ang isang magandang observation. Paalala sa atin ito. Si Pharaoh, meron siyang morning habit. And Pharaoh's morning habit is going to the Nile. Araw-araw, di ba? Nakita nyo na yan sa ilang mga talatang ating binasa. Laging sa Nile River nakikipagtagpo si Moses sa Paraon. And it reminds us na itong si Paraon ay may mataas na pagtingin sa Nile. Kinukonsider ni Paraon ang river as sacred. Perhaps, every morning, after waking up, bago magkape, hinahanap ni Paraon ang blessing ng Diyos ng Nile na si Hapi. Pinag-aralan na po natin yan. Yan yung unang salot, hindi po ba? God turned the water of the Nile into blood. An attack of God to the God of the Nile na si Hapi. Pero hindi pa rin tumigil. Hindi pa rin tumigil ang Paraon sa kabila na nilapastangan na nga ng Diyos, binaliwala na nga ng Diyos yung Diyos-Diyosan ng Nile River, and yet doon pa rin ibinibigay ng Paraon ang kanyang debosyon. Every day, nandun pa rin siya sa Nile River seeking the blessing of the God of the Nile na si Hapi. God personally meets him at his place of idolatry to prove that he alone is God. Kaya yung salot na tubig naging dugo, personal attack ng Diyos yun . Na dyan, sumasamba ka sa Diyos-Diyosan mo na yan, dudurugin ko yan, babaliwalayin ko yan, na yung kanyang tubig kaya kong gawing dugo. And blood speaks about what? Life and death. Life and death is in the power of the blood. Kaya ginawa ng Diyos yun bilang atake kay Hapi. And yet, sa kabila nun, ang Paraon, ibinibigay pa rin kay Hapi ang kanyang pagsamba. Kaya sa bibig ng Panginoong Jesucristo, tama yung katotohanan na sinabi ng mga alagad. Nagtanong yung mga alagad pagkatapos na umalis yung rich young ruler na mayaman, na sinabi ng Panginoon, kung gusto mo talaga sumunod sa akin, umuwi ka, benta mo ari-arian mo, bigay mo sa mga dukha. Malungkot siyang umalis dahil sobrang yaman niya. Ano sabi ng Panginoon? Imposible talaga na ang tao ay makapasok sa kaharian ng Diyos. It is impossible for man to enter the kingdom of God. Ang tanong ng mga alagad, sino po ang maliligtas? Ang sagot ng Panginoon, with man, it is impossible. But with God, it is possible. Ipinakikita ho rito talagang kung sa tao lang, pipiliin ng tao, Diyos-Diyosan . Kung sa tao lang, ang tigas ng puso ng tao, yung kanyang nakasanayan, ang kanyang pipiliin.
yung kanyang relihiyon, yung kanyang tradisyon, yung kanyang kultura. They will not seek God. Kahit pakitaan mo ng katakot-takot na himala, katulad ni Paraon, ang sabi po ng Roma 3:10, no one is righteous, not even one. And verse 11 says, no one seek God, no one understand. At dito po sa kasaysayang ating pinag-aaralan, totoong-totoo yun. Walang maghahanap sa Diyos kung hindi babaguhin ng Diyos ang puso ng individual. So the coming of the flies was not a random event. God here was demonstrating His control over nature. At ipinakikita rin dito ng Diyos ang kanyang karapatang humatol maging sa mga kinikilala ng Ehipsyo na mga Diyos-Diyosa nila. So ano po ang hatol? Sa araw na yon, kinabukasan, mapupuno ng langaw ang buong Ehipsyo. Parurusahan ng Diyos ang bansang Ehipsyo. Again, and this time, swarms of flies. Now, ito ngayon ang maganda. Imagine niyo, napuno ng langaw ang buong Ehipsyo, palasyo, mga alagad ng hari, ng paraon, bahay ng paraon. Wala silang nagawa. Talagang global national infestation ito. Pero, anong susunod na nangyari? Verse 22 to 23. Makikita natin ang distinction of God's people. Exodus 8:22-23, but on that day, I will set apart the land of Goshen, where my people dwell, so that no swarms of flies shall be there, that you may know that I am the Lord in the midst of the earth. Thus, I will put a division between my people and your people. Noon pa man, iniingatan ng Diyos ang kanyang mga anak. Binabantayan ng Diyos ang kanyang mga anak. Pinoproteksyonan ng Diyos ang kanyang mga anak. At nangyari na po ito, mga kapatid, sa nauna pang mga salot at sa mga darating pang mga salot. Ano man ang mangyari sa bansang Ehipto, parating iniingatan ang Israel. Here we see the first time that God separates His people from the Egyptians in the plagues. Dito, pinakita, sinulat. Ano ba yung Goshen? Yung Goshen is where the Israelites live. At sinabi po ng Panginoon, buong bansa may langaw, pero ang Goshen ni isang langaw, walang dadapo. Mga kapatid, this was not natural coincidence. Ito po ay hindi dahil merong mga paraan o merong naisip na pantaboy ang mga Israelita. No. Ito po ay visible mark of divine favor and protection. Diyos ang may pagkilos sa mga bagay na ito. Kaya dito po mga kapatid, if you're going to look at theology, makikita natin yung distinction between the children of God and the non-children of God. Makikita natin ang distinction doon sa mga pinili ng Diyos at doon sa hindi pinili ng Diyos. At ang distinction na ito reflects the doctrine of election. God graciously gracious choice of His people, not because of their merit, but because of His sovereign will. Hindi dahil mabait ang Israelita, pasaway nga rin yan eh. Hindi po dahil magagaling sila. Hindi po. Ang choice na ito is because of God's sovereign will. Ano sabi ng Romans chapter 9? Romans 9:15-16, I will have mercy on whom I have mercy. I will have compassion on whom I have compassion. Saan nakadepende yun?
Sabi ng Diyos, mahabag ako sa gusto kong kahabagan. Ang tanong, saan ito nakadepende? If you follow on verse 16, it depends not on human will, not on human exertion. It depends on God who has mercy. Mga kapatid, kahit ano bali-baliktarin nyo, yun ang katotohanan ng Biblia. Merong pinili at pinipili ang Diyos. God's people are preserved not because they are better, but because He's merciful. God is merciful. Now, let us go to the third point. Ang pangatlo, the devastation and Pharaoh's false repentance. Mababasa natin ito, verses 24 to 28, and the Lord did so. Nangyari. There came great swarms of flies into the house of Pharaoh and into his servants' houses throughout the land of Egypt. The land was ruined by the swarms of flies. Yung Hebrew word na ginamit po rito can refer to various biting insects. Sabi po ng mga commentator, dog flies daw or beetles, o scarabs, gaya nung uwang. Hindi ko po alam kung nangangagat ba ang uwang, pero ang nanay ko po takot na takot niya sa uwang. But kung ano man ito, nagdala ito ng matinding discomfort and disease sa bansang Ehipsyo. Egypt's land was ruined, showing that sin and rebellion always bring destruction. Nawasak ang bayan at ito po ay bunga ng katigasan ng puso. Pwede naman na hindi na maulit ang pangalawang salot kung sa unang salot ay sumunod ang paraon na palayain ng bansang Israel. But we know, yung katigasan ng puso ng paraon, kanyang personal na intensyon yon, kanyang desisyon yon, pero ginamit yun ng Diyos to show His power. Now, anong Pharaoh's reaction in regards to this? Ang sabi, then Pharaoh called Moses. Exodus 8:25. Pharaoh called Moses and Aaron and said, O sige, go sacrifice to your God within the land. Medyo payag na rito Kung ano yung request ni na Moses, payag na ang paraon. Ang request lang naman na sinabi ng Diyos ay mag-sacrifice, sumamba ang bansang Israel sa Diyos. Pero yung requirements para sumamba, may hinihingi ang Diyos, hindi sa loob ng Ehipto. Pharaoh seems to soften, but his heart remains proud. So, Pharaoh tries to negotiate. Partial obedience. Sige, pinapayagan ko na kayo. You can sacrifice to your God, but stay in Egypt. Tanong, pumayag ba si Moses dito? And we know Moses refuses to compromise. Ang sabi ni Moses sa verse 26 to 27, that would not be right. Look at the word. May mga bagay, mga kapatid, na hindi tama. Kaya may mga pagsamba na hindi tama. May mga bagay na ginagawa kunwari sa Diyos na hindi tama. At alam ito ni Moses. We cannot worship God with one foot on Egypt and one foot on God. We cannot worship God in Egypt. That is what Moses said. The sacrifices we offer the Lord our God would be detestable to the Egyptian. Pag nakita kami ng mga Egyptian na sumasamba sa aming Diyos, babatuhin nila kami. So anong kailangan na requirements?
Alam nyo, sa pagsamba, may requirements eh. Ang isa sa requirements ng pagsamba, pagsunod. Obedience. At pangalawa, sacrifice. Minsan, maraming mga tao gustong sumamba on their terms. Sila ang nasusunod, hindi ang Diyos. Walang pagsasakripisyo. Pero dito ang hinihingi ng Diyos sa bansang Israel, pagsunod at pagsasakripisyo. Asan ang sacrifice dyan? They need to take 3 days journey. 3 days journey to the wilderness to offer sacrifice. Sino sa atin dito naglakad ng 3 araw para sumamba? Sino nakaranas na maglakad ng 500 meters lang para sumamba? Umulan lang ng konti, tigil na pagsamba eh. Nag-snow lang ng konti, tigil na pagsamba. Lumamig lang ang klima, tigil na ang pagsamba. Nasaan ang sacrifice? But here, we can see the requirement to worship. Obedience and sacrifice. 3-day journey. Come to think of it, yung 3 araw na paglalakad, hindi mo na tanaw. Hindi mo na matatanaw yung pinanggalingan. Malayo ka na doon sa iyong dating pinanggalingan. 3 araw 3-day journey. Kasi hanggat natatanaw mo yon, attach ka doon. Hanggat natatanaw mo na yon, iniisip mo, gano'n, maraming mga Kristiyano, gano'n eh. Nasa loob ng pananambahan, iniisip yung lulutuin sa bahay, yung linisin, yung labahin. Nakatanaw doon sa sa nakikita. But every time we go to worship, we required to offer obedience and sacrifices. That is what commanded us to do. Amen? Kaya dito makikita natin dito yung response ni Pharaoh mirrors the way many people respond to God. They offer partial obedience. Sambahin nyo ang Diyos, pero dito lang. Sambahin nyo ang Diyos, huwag kayong lalayo. Sambahin nyo ang Diyos sa convenient. Hindi na kayo alis, hindi na kayo magbubuhat, hindi na. Kung ano yung magaang, doon nyo sambahin ng Diyos. They offer partial obedience, wanting salvation without separation, worship without repentance, without sacrifice. Amen, mga kapatid. Meron nga pong isang ilustrasyon. Ang sabi raw ng isang pastor, Pharaoh wants to keep 1 foot in Egypt and 1 foot in the promised land. But Christ calls us to leave Egypt completely, to die to sin, and live to righteousness. Kaya nga, sabi ng Panginoong Jesucristo, if you want to follow me, deny yourself, carry your cross, and then follow me. Si Pablo nga may paalala sa Romans chapter 6, 6-7. For we know that our old self was crucified with him, so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin, because anyone who has died has been set free from sin. Amen. Now, nung tumanggi si Moses, ano naging puso ng Paraon? Makikita natin sa mga talata, again, the hardening of Pharaoh's heart. Verse 29-32, Then Moses said, Behold, I am going out from you, and I will plead with the Lord. Only let not Pharaoh cheat again by not letting the people go. Pero sabi ng talata, But Pharaoh hardened his heart this time also, and did not let the people go. So here we can see Pharaoh's pattern of temporary repentance
Repentance shows that sorrow without change is not true repentance. Paano daw malalaman kung totoo ang pagsisisi? Tutuparin ang kanyang sinabi. Malalaman daw kung totoong pagsisisi sa pangangalo niya, titigilan ang pangangalo niya. Pagsisisi sa kasalanan ng pagnanakaw, titigilan ang pagnanakaw. Pagsisisi sa kasakiman, titigilan ang kasakiman. Pero kapag walang nakitang pagtigil, hindi yun palatandaan ng totoong pagsisisi. Amen? So, true repentance is not fear of judgment, but hatred of sin because it offends God. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lang dahil takot na makulong. Kung hindi, ang tunay na pagsisisi ay dahil sa pagkagalit sa kasalanan, dahil alam niya na ka-offend ito sa Diyos. Ang dami ngayon, yung mga nahuli sa flood control project, kanya-kanyang hugas ng kamay. Yung iba sa takot na makulong, sinusoli yung mga ninakaw. Yung iba sa takot na makulong, mag-state witness, magtuturo ng iba. Iba-ibang diskarte. Pero hindi ito tunay na pagsisisi, ito ay takot lang na maparusahan at makulong. Amen? So makikita po natin dito mga kapatid, Pharaoh's hardening of his heart is both judicial and voluntary. Exodus 9:12, God hardened Pharaoh, sabi ng Bible. But Pharaoh also hardened his own heart. And this reveals both human responsibility and divine sovereignty. Paano ito nagwo-work? We don't know. Together, it is for God's glory. Amen? Now, let us look at the theological message of the fourth plague. Anong mensaheng makikita natin dito sa ikaapat na salot ng Ehipto? Una, God rules over all creation. Even the smallest creatures, katulad ng langaw, kahapon ay kuto, ay sumusunod sa utos ng Diyos. Amen? At kung yung mga maliliit na ito, palaka, kuto, ngayon ay langaw, ay sumusunod sa Diyos, this should humble human pride na dapat tayo'y matuturing sumunod sa Diyos. Amen? Ipinakita rin dito ang kapangyarihan ng Diyos over creation na lahat ng bagay ay nangyayari dahil ginusto ng Diyos na mangyari. Yon ang unang mensaheng itinuro ng fourth plague. And nobody can stop the rule of God. What God commanded and what the will of God is. Pangalawa, God distinguishes His people. This is something remarkable kasi dito ipinakita yung doctrine of election na madalas tinatanggihan ng maraming mga pastor na hindi nakakaunawa. Dito po, His grace makes a clear line between those who belong to God and those who does not belong to Him. 2 Timothy chapter 2 verse 19, ano sabi? Nevertheless, God's solid foundation stands firm, sealed with this inscription, the Lord knows those who are His, and everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. Sorry po. Kilala ng Diyos kung sino ang Kanya. Sinelyuhan sila ng Diyos. Pangatlo, false repentance cannot save. Pharaoh's temporary surrender shows that outward remorse is not enough. Only, take note of this and listen very carefully, only the regenerating work of the Holy Spirit can produce new heart.
tanging kapangyarihan ng Santong Espiritu ang siyang pwedeng makalikha ng bagong puso. Si Paraon, di niya yung kaya. Ako, hindi ko yun kaya. Ikaw, hindi mo yun kaya. Walang taong kayang baguhin ang kanyang puso para hanapin niya ang Diyos. Ang puso ng tao, ang sabi ng Jeremias, marumi, makasalanan, hindi hinahanap ang Diyos. And only God can change that heart. Amen? Now, bago ko tapusin ang pag-aaral, I want to give you some reflection questions. Pwede nyo itong gamitin sa inyong mga small group. By the way, mga kapatid, pag natapos ang 10 salot na ating tinatalakay, ito po ay kinolekta na ng inyong lingkod. Nasa isang book form na po ito na pwedeng gamitin sa small group ministry. Kung merong may gusto, pagkatapos, I can send it to you. Pwede kong ipadala bilang small group materials. But then, number 4 pa lang tayo, tiis-tiis muna. Sumunod lang po muna kayo sa pakikinig at panonood. Maganda naman yung napapanood nyo, paano ko dinidiscuss, para pagdating ng kayo naglilid ng small group, alam nyo na paano ito aatakihin. Tama po ba? Now, let us go for some reflection questions. Number 1, in what ways do we sometimes act like Pharaoh, offering God partial obedience? Gaano karaming pagkakataon na tayo parang si Paraon, naghahandog tayo sa Diyos ng partial obedience. 2, how does the distinction between Goshen and Egypt encourage believers today? Ngayong natutunan natin na ang Diyos ay itinatangi ang kanyang mga anak, na nagtatangi, no, sa kanyang mga anak. Ano ang encouragement nito sa atin bilang mga mananampalataya? 3, what does this story teach us about God's sovereignty in salvation and judgment? And the last, how can we cultivate true repentance rather than temporary remorse? Sagutin niyo po ang mga tanong na yan, mga kapatid. And to conclude our lesson for today, the 4th plague reminds us that God is not only powerful but present among His people. That you may know that I am the Lord in the midst of the earth. That is what He declared. So even when judgment falls, God's people are safe under His care. Let us therefore serve the Lord, not half-heartedly, katulad ni Paraon, but wholeheartedly, like those who have been delivered from Egypt, saved by grace, set apart for His glory. Tayo po'y tumungo, tayo manalangin. Almighty God, our Heavenly Father, we thank you for showing us through this passage that you are the Lord over all creation and that you make distinction between your people and the world. Forgive us, O Lord, for the times we have compromised our obedience tulad ni Paraon. Create in us true repentance and a steadfast heart that loves to serve you. Keep us safe in your mercy and let our lives display your glory before the world. This is our prayer and we ask in the mighty name of your Son, our Lord and Savior, Jesus. Amen and amen. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.